So ito po pag-usapan po natin merong bagong tweet si dating Commissioner Noli Eala tungkol po sa sitwasyon ni Justin Brownlee. Okay? So umupo siya saglit diyan po sa PSC. So more or less nakita po niya yung takbo nung PSC tapos yung mga sports organizations. So ang sabi niya, what happened to Brownlee is unfortunate and shocking. But talking to experts, it could have been avoided if only those in charge applied for a therapeutic use exemption. This is basic in sports for athletes under medication. Why wasn't this done? Who dropped the ball again? A TUE ensures that athletes can be treated for medical conditions even if the treatment involves using a prohibited substance or method while avoiding the risk of being sanctioned. Yung nahanap kay Justin Brownlee, hindi naman yan performance enhancing drug. Yan po ay kumbaga kung sa ingredients found in cannabis, more on po yan therapeutic medicinal Kaya nga po 'di ba meron tayong tinatawag na medical marijuana. Totoo po 'yon. Talagang nagagamit yan sa mga sakit kung 'yun talaga yung nakita kasi hindi pa natin din sigurado talaga kung meron ba talaga. Pero ito nga yung question ni Noli Eala. Who is in charge dito? Hindi ba nila naisip na posibleng mangyari yon habang itong si Justin Brownlee ay undergoing surgery, 'di ba? Kasi alam naman natin 'yon, everyone knew that. Lahat naman po sa Philippine basketball alam yung pong pinagdaanan ni Justin Brownlee na siya po ay hindi 100%, siya ay injured going into preparations for the Asian Games. Alam din naman natin from the start pa, nung nagsisimula pa lang mag-practice yung World Cup team, na si JC sa World Cup, si JB sa Asian Games. So definitely alam na siya na yung ilalaban natin sa Asian Games. So baka hindi naisip during that time, diba? Pero ang punto nga, like I said, any organization, lalo na pag corporate, dapat pinaghahandaan nyo lahat ng posibleng mangyari. Lahat ng anggulo, lahat ng possibilities, lahat ng risk, pinaghahandaan lahat. And isa sa mga importanteng parte dito, although hindi natin naiisip before, kasi hindi naman tayo, di ba, is yung sa doping regulations. Isa po yan sa mga dapat pinaghahandaan ng organisasyon po natin, na alam dapat yung mga magiging proseso kapag merong testing ng ganyan, at hinahanda po, kumaga lahat, all bases covered, lahat ng anggulo dapat covered. At once again, babalik na naman yung CC dito, isang pagkukulang na naman sa SBP. Nakakalungkot kasi si Justin Brownlee, he gave his everything, binigay niya lahat. Tapos kung ganito yung mangyayari sa kanya, mababan siya ng 1 year, 2 years. Nakakalungkot naman, sayang po. Kumbaga hindi yan dapat yung reward natin, hindi yan dapat yung nakukuha niya dahil sa ginawa po niya para sa bayan, 'di ba? Kung iisipin mo, sino ba dapat ang naghahanda nitong therapeutic use exemption, TUE? Hindi naman siguro yung San Miguel, hindi naman yung Ginebra, kasi wala namang ganyan sa PBA 'di ba? Wala namang testing sa PBA or So, hindi naman siguro dapat sila, kasi yung mga testing na yan sa mga international competitions yan. So, dapat yung either sa PSC o sa SBP. Pero SBP kasi nakatuto, kasi PSC, lahat tinututukan yan Iisa-isahin pa ba yan yung bawat organization, di ba? So, once again, it falls sa SBP. In as much as nagsasawa na tayong lahat sa kakabash sa SBP, isang problema na naman po ito. Maganda masagot nila kung totoo bang ganun, kung meron bang nakatutok sa ganun, meron bang nagre-ready sa ganun. And kasi kung iisipin mo, yung pool of players, 20 lang yan, 30 lang yan, dapat tinututukan mo lahat, 'di ba? Na to make sure na walang lalabag doon sa sa mga panuntunan ng mga international games. So we'll just have to wait and see again kung ano po yung mangyayari, okay? So hanggang October 19 mag-aapela si Justin, tapos yung B-sample, pero pag B-sample ganun pa rin yung lumabas, he might get banned for 6 months, 1 year, 2 years, hindi po natin alam. Sana mabilis lang. Pero anyway, yun po, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe again parati guys. Go Gilas. Bye bye.